Kumusta mga brad? Ito nga po yung isa sa mga pinakamatipid na motor ni Suzuki. Ang kanila nga pong Suzuki Smash FI, aka Suzuki Shooter. Yun naman talaga pangalan niya Hindi lang naging mabenta kaya pinalitan ng Smash. Itong motor nga po na ito ay masasabi talaga nating panlaban ngayon sa sobrang mahal ng gas. Matipid po kasi siya kumonsumo ng gasolina na nasa around 68 kilometers per liter nga po. Sobrang mahal na kasi ng gas ngayon kaya kailangan talaga matipid sa gasolina yung motor mo. Si Raulo kasi yung mga may-ari ng gasolinahan Masyadong mapagsamantala. Tapos yung gobyerno pa natin bangag. Pero ito na nga po ngayon kasi doon nga po sa Thailand. Naglabas po sila ng bagong Suzuki Smash FI with ABS. Wow! Ito na nga po siya. O diba? Wala naman pinagbago, ganun pa rin yung itsura. May mga dinagdag lang na features. Katulad nga po ng sinabi ko, halos walang nagbago sa pagmumukha niya. Ganun pa rin naman talaga. Yung nagbago nga po sa kanya, yung meter panel niya. Kung dati nga po naka-analog, ngayon naka-digital na. At ito nga po yung pangmalakasang nilagay nila. May ABS na po siya. So para nga po sa iba walang kwentang upgrade yan kasi hindi naman ganun kataasan yung displacement niya. Nasa lower CC lang naman siya kaya no need na maglagay ng ABS. Ganun nga po kapangit yung ugali nila kung ano na lang yung sinabi nila. Pero para naman sa akin, tama yung sinabi nila. I mean, okay naman yung upgrade niya. Ang hindi lang talaga okay, yung bagong presyo niya. Doon na kasi lumalabas yung pagiging gahaman nila. Maliit na upgrade pero mataas yung upgrade ng presyo. Iniisip kasi talaga nila na uto-uto yung mga tao. Kung sa bagay may mga uto-uto pa din naman talaga. Yung presyo kasi nitong bagong Suzuki Smash FI with ABS ay 59,900 Thai baht. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 110,000 pesos. O diba? Digital meter panel lang tapos ABS yung dinagdag nila. Ganun na kaagad yung presyo niya. Tapos tignan mo, naka-halogen yung ilaw, naka-bulb type yung mga signal lights, naka-disusi pa rin siya. At higit sa lahat, walang nagbago sa itsura niya. Kaya marami nga din po mga tao doon sa Thailand or yung mga Thai nga po, pumapalag din sa presyohan na ganito. Karamihan nga po sa kanila, naiinis. Bakit naman daw sobrang mahal? Parang hindi na daw worth it. Wala ganun na talaga sila. Business is business. Pero kung sa bagay naman po ay presyo doon sa Thailand. Bali dito nga po sa atin yung Smash FI ay naglalaro nga po yung presyo niya sa 72 to 74,000. Kaya dyan na lang po tayo bumase. Kasi panigurado naman talaga ilalabas din sa Pilipinas yan. At kapag nangyari nga po na sobrang mataas yung patong sa presyo nila, wala na, finish na. Mag e-bike na lang. Kasi halos nga po lahat ngayon talagang mapagsamantala. Kung kailan naghihirap ka na, pag nanakawan ka pa, harap-harapan pa. O diba? Ang tindi. Tingnan nyo yung presyo ng petrolyo. Naniniwala ba talaga kayo na ganyan talaga yung presyo niyan? Kalokohan yan. Sobrang inutil talaga kasi ng gobyerno natin Basta. Wala muna tayong bounce. Bye.